Nasa appreciation na lang ng top management. Alright. 9.2.2, the organization shall select auditors and conduct audits. So, nakakasama, congratulations. Ngayon pala sinasabi ko na sa inyo, congratulations. Kasi ang kulang nyo na lang, ang kulang nyo na lang po ay certificate. Which is, yun ang tatrabahoin namin ni Ma'am Wilma. Ang sinabi naman po ng ISO, as regardless po yung certificate nyo, nakuha nyo sa labas o nakuha nyo dito sa loob. Wala pong bearing yun. Wala pong bearing na, yung certificate ko, galing Harvard yan, ha? Wala. Kasi kahit pakitaan mo ako ng Harvard certificate mo, isa lang itatanong ko sa iyo, kaya mo bang gawin yan? Certificate ka nga sa Harvard, pero pag tinanong kita kung paano gagawin, wala. Nonsense yun. Nice, very nice, meron ang Harvard certificate, pero so what? Mas gugustuhin ko pa na tayo nagbigay ng certificate dito, pero pag pinagawa ko sa iyo yung audit, mag-audit mo siya. What we're after here is the competency. It's not enough that you train, but you also have the skill. Skill ang hinahanap natin. Execute mo yan. Kahit hindi mo pa alam, kahit mali-mali, okay lang. Basta gawin mo, kasi next time, gagaling ka rin. Wala. So what is an audit checklist? Basta yun. Nag-kopya na sila. Nagbibigay ka ba ng kopya? Hindi, ikaw lang yun. Pero paano yung ibang tao? Meron? Sige. Pag wala. Sorry. Meron talaga yun. What's next? Audit checklist. Tara! Hindi wag tatlo. Kasi pag tatlo, swipe yun. Okay. So, tingnan natin yung audit checklist. So, the audit checklist follows, as far as the auditors ng PNPGH is concerned, yan sa kaming lima. Our audit checklist is designed as a guide. O ayun yung checklist. A guide for us to be able to have a organized way of checking. So in this case, mapapansin nyo, sinundan po namin ang 3 types. First, top management, task. Second, core process. Then third, support process. So pag hinati nyo po yung ating checklist, hinati namin sa 3 tao. Bakit ganun? Syempre, kung buong hospital yan, napakahirap po yan hatiin. So para hindi kami mahirapan, sinundan po namin yung by management. Okay? By process. So 3 lang po yun. Top management, core process, at support process. Sir, pwede bang iba? Pwede! Yung trip mo eh, anong magagawa ko, di ba? Kung gusto mo na ibang, sir, pwede bang Pwede bang by division? Pwede. As long as kaya mo i-execute. Paano kung 2 ka lang? O mag-isa ka lang mag-audit? Nakahirap niya ha. Mag-isa ka mag-audit, tapos yung gagawin mo. Karami nun. So pag mapapansin niyo rin po, pag binalikan niyo po, hinahanap namin. So, as far as the top management is concerned, imagine niyo na agad yung clauses that applies. Anong clause sa ISO standard that applies to top management? Ano nga ba? Sample. Kasi binabasa niyo na doon. Kita niyo na. Ano yun? Sample. Anong clause? Ano ba yung clause 4? Context of the organization. Di ba? Supposed to be, di ba? Ang logic, dapat ba alam ni top management ang context of the organization? Ano sa palagay mo? Bakit? Kasi sir, parang sila nga yung nag-release. So, dapat may idea sila kung ano ba yung sir
And bilang boss, bilang top management, you should be attuned to what is happening outside. So yun yung difference na, no? Context of the organization. Alam ko yung buong organisasyon vis-a-vis ano yung nangyayari sa labas ng aking organisasyon. So similarly, sino yung customer ko, sino ang stakeholders ko, ano ang nangyayari at ano-ano ang mga proseso sa loob, ano yung mga nagiging negative and positive things that is happening. So that is your context of the organization. Ano ba ang trending? Ano ba yung hindi trending? So dapat context of the organization meron pa. So makapansin mo, from 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, so basahin nyo dyan. Question, bakit nandiyan si 9.1? Ano ba yung nakalagay sa 9.1? Tingnan nyo nga. Tingnan nyo sa Bible. Yung Bible nyo. Matuto kayong maghanap dyan, ha? Pag hindi kayo kahirapan kayo mag-audit, mga kasama. Anong sabi? 9.1, basa. Monitoring, measurement, analysis, and evaluation. So, bakit importante yun? Why? Why do you think 9.1 is important in top management? Why? Any ideas? Yes, ma'am. Wala pa. Hindi ko tuloy maturo. O bakit nga ba? Ba't kailangan ng top management? Ba't kailangan yung i-audit si top management sa 9.1? Ano yung mga tanong mo sa kanya? Right. Sila na siguro, kasi ang top management ang mag-analyze, mag-evaluate ng mga kinumply ng mga members ng mga core processor and ano ba yung ibig sabihin ng monitoring of measurement and analysis and evaluation? Ano ba meron dyan? Ano ba naman yan? Example lang na isa. Monitoring. Kailangan ba alam ni top management? Kailangan ba ni top management? Ano na nangyayari? Yes, di ba? Kasi minumonitor mo. In fact, trabaho nila yan. Kasi pag hindi nila ginawa yun, ba't sila nagsasaya ng oras sa MPO? Ay, sa MPO, sa Mancom at saka Execo. Ano pinag-usapan nyo dyan? Ano, kukwentuhan na ba kayo dyan? Chichismisan na kayo? O baka naman yung pinag-chichismisan nyo, ano na nangyari dito? Bakit kulang yung ganyan? Yan, monitoring. Evaluation and analysis, dapat nilalaman natin. Bakit nga ba nagkaganyan yan? Ba't may reklamo tayo na mabagal tayo? Analysis, right? Evaluation. Out of the 100 the patients natin, ano ba yung naging resulta? Ano ba yung naging resulta niya? Ilan ang bumalik? Ilan yung hindi pa balik-balik dito sa akin? Etc. So, pag tinignan nyo po, huwag na natin isa-isahin na kasi the only way that you will learn this is to do it. Gagawin nyo to. Ha? Hindi ako gagawa, kayo. Practice tayo. Max scenario ito. So, what we are going to do now is to group you. Gugrupo po namin kayo, ha? Gugrupo namin. So, 1, 2, 3, 4. Okay, tama na yun. 3, 4. Kulang pa? 3, 4. So, you have 4 groups or 4 teams. Okay? Ang gagawin po natin po dito is mamili kayo kung gusto ninyong i-audit. Kayo bala. Pero don't audit your own. Bawal. Impartiality clause. Bawal. Find a whatever na gusto ninyong i-audit. And then yun, doon kayo mag-audit. It's okay. Bala kayo. You find something. Ganito gagawin ninyo, ha. Sa ngayong araw na to, pagkatapos po natin dito, mag-meeting kayo as a team. Select kayo ng team leader. So, lead auditor. Lead auditor ang tawag doon, ha.
And then, the lead auditor will designate the one who will, so since ilan sa tigi-ilan kayo? Tiga-apat? Tiga-apat, diba? So, one lead auditor, one who will tututok sa top management, one tututok sa core process, one tututok sa support process. O, di, ganoon pa rin. Kasi yung lead auditor, siya rin sa top management. Okay lang. Okay lang. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito, wala tong grade. Okay, walang grade. Walang grade. What I want you to do is to practice using the tool of checklist. Kailangan po kasi matutunan nyo paano mag-audit. Why? Because if you know, experience nyo man lang paano maging auditor, I tell you, doon lang kayo matututo. Lahat ang pinag-usapan natin, lahat ang binasa nyo, lahat ang pinanood ninyo, hindi nyo maiintindihan yan hanggat di nyo ina-apply. And the only way for you to learn is to apply what you learn. I-convert nyo sa skill. Very important, you convert your knowledge to skill. Hanggat di nyo po ginagawa yun, yung knowledge nyo, you will forget it. Yung knowledge nyo, due time, baka paglabas ng alam dito, nadapa kayo dyan. Ano na nga ba yung ISO? No, wala na yun. So, you need to practice. You need to audit. So, mock lang po ito. So, question, sir, kailangan ba namin magpaalam? Kailangan magpaalam. Anong klaseng paalam ang dapat mong gawin? So, team 1, anong i-audit ninyo? Di pa, mag-uusap pa lang kayo. Kung ano man yung napili ninyo, gagawa kayo ng letter. Ini-inform nyo siya, sir, ma'am, magma-mock audit po kami sa inyo. Mock lang. Sabihin, hindi expensive. Basta, ang importante po dito, magawa nyo yung pag-audit niyan. Again, uulitin ko, like nung una ko sinabi sa inyo, I expect you to fail. Ulitin ko, I expect you to fail. Para ngayon pala, sasabihin nyo, sir, baka hindi ako magaling, baka mali-mali. Exactly, I expect you to fail. So magkamali kayo, right? Right, diba? Okay lang, no problem. So, you can do whatever you have to do to comply with it. Okay? Yan lang yung susundin ninyo. Pero, you write a letter. Formal letter informing yung auditing nyo. Sino yung auditing nyo? O, sino man siya, ilalagay nyo po doon, sir, ma'am, mag-audit po kami. Bukas, bala na kayo kung kailan nyo gusto. Wala akong ano. Pero, time limit hanggang Friday. Kaya hanggang Friday o may makikilusa? Merong violent reaction? Hindi, you tell me. Hindi, you tell me kung kaya nyo hanggang Friday. Hindi. So, kailan? Give me a counter proposal. Okay. Nagbigay kayo ng counter proposal. I will give you a counter proposal. Wednesday next week. Oh, Wednesday next week. Ayun na. Wala pa. Wala pa. 7 pa lang. Yes. Pwede siya rin ang palit sa akin, pero mag-o-offer siya doon na lang. Okay, sure. No problem. Kasi, Sure. We will be there. Don't worry. We will be there. Pag sinabi niyo sa amin, sir, mag-audit kami sa Friday na alas 4. Ayan, sinabi niyo gano'n. Can we invite you? Just tell us so that we can also be there to shadow. Shadow kami sa inyo. Okay?
yan number 1 requirement ha. Mag-draft na kayo. Sana may letter na kayo by today so that plan, audit, planned. Okay. Pero bago nyo gawin po yun, i-address nyo kay Chief PNPGH bilang ating punong top management. And then attention kung saan kayo mag-audit. This is with, ang reference nyo po, itong training program natin. Ang ISO. Continuous Improvement Activities. Okay? Whatever you want to do, tandaan nyo po ha, being a lead auditor is also a privilege, but has a great responsibility kasi ikaw ang, at the end of the day, ultimately responsible for the audit. Okay? Next po. Create an audit program. Pwede nyo kayo mag-copy-paste, pero pag kinopy-paste nyo, pwede po ba pakipalitan? Pakipalitan naman po yung mga specifics. Pwede nyo copy-paste, pero palitan nyo naman yung specifics doon. Kasi pwede nyo naman baguhin. Masyadong mahaba, di pa-clean nyo. So may audit program ako pinadala as your template. Palitan nyo lang. So, kayo na maglagay kung ano yung kailangan nyo ilagay. Tingnan natin yung audit program. Paano po ng audit program? Okay, this is your teka. Hindi ko na kayo dito. So, i-comply nyo lang in the best of your ability. Okay? Comply nyo yung mga susunod. Finalization ng audit itinerary. Bibigyan namin kayo ng kopya. Audit checklist. Meron na yan, pero pakibago ha. Baka mamaya makita namin yung pangalan ko dyan. Iyan ninyo, kayo na ilagay yung mga actual na pangalan ninyo. Then, notification of audit schedule to audit. Yung sinasabi ko sa inyo, i-notify nyo siya, Sir, Ma'am, kailangan nyo mag-audit, blah, blah, blah. Kasi si Major Salvacion magagalit. Parang ganun. Okay, next is entrance briefing, which is I will discuss to you next. Then, yung submission of necessary documents and records. So, ibig sabihin, pag kayo po ay notify nyo rin po, Sir, Ma'am, pwede po ba kami makahingi kahit na soft copy lang ng mga documented information. Mga kailangan ninyo para sa audit. Okay? Ano pa? Audit writing. Yan, next topic natin. Pakibuksan po ang opening meeting. Wala isang opening meeting. Sige. Okay. So, nabigay, ano na kayo ha? Nagpadala na kayo ng notice. Sir, Ma'am, sa Friday po, alas 5 po, mag-audit, magsisimula kami mag-audit. Pero Sir, Ma'am, mag-opening meeting po kami. Okay. So sa opening meeting, ito po yung mangyayari. Okay? Sa opening meeting, you will now conduct an internal audit of the specific na process. Anong process ba yung gusto nyo po? Sa X-ray yan, tingin nyo yung process flowchart nila, and then sabihin nyo, anong proseso to? Anong pangalan na ito? Whatever name, then whatever na gusto ninyo, di yun. Nangyari sa GSS, anong gusto mong proseso na ipa-audit? Proseso ng ano? You don't have to be very extensive, just a simple process. Huwag masyado kasi mahirapan kayong tapusin niya. GSS, anong process ang palagay niyong laging may reklamo? The process of what?
Ha? Process of? Sa paglilinis. Na? Specific na anong nililinis? Ward. CR. Ano gusto nyo? CR o ward? CR na lang. Sige. The process of cleaning the CR. Yun lang. Yun lang. Hindi nyo kailangan masyadong mag-aro kasi pang level ng IQ ay yun. Huwag na masyadong mahirap. Kung sihad. Process of what? Yan. In process of incoming and outgoing messages. Yun lang, maliit lang. Gusto mo, process of opening the computer. Yun. Process of cleaning the aircon. Gusto mo yun lang eh. Di ba? Para sa process. Huwag masyadong, baka mamaya i-audit mo yung lahat, oh. Hindi ka na matatapos. Kawawa ka naman. Okay? Alam kayo ng isa lang, specific, and then, ang importante lang, sir, practicein nyo yung pag-audit. Okay? So, in this case, magbigay tayo example, process of cleaning the CR. Right? Yun. Process of cleaning the CR. So, ito na. Nag-entrance briefing na kayo. January pa ba yun o February na? Friday. Yes, sir. Anong petsa yun? February na, sir. Mga... 2? 1? 1. 1. February 1? O 2. Sige na nga. Okay. Okay, February 2. Whatever. Okay. So, ako, what I always do is, kaya lumalabas sa PowerPoint ko yung overview. Kasi nga, napansin ko, every time na lang ako mag-audit, meron tao dyan nakatanga na. Hindi niya alam sasabihin. Hindi niya alam. So I make it and ensure that it's an opportunity for me to share what I know, plus increase yung awareness. So nandun kayo ngayon sa ward, sa GSS, di ba? Kasi yun tayo yung opisina niya. Pagpunta nyo ngayon doon, ano ba yung ISO? Hindi. Kasi sama natin, ha? I-brief namin kayo. So, pagkakataon mo na ngayon, i-deliver sa kanya, yung natutunan nyo dito. Ano nga ba ang ISO? Blah, 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 blah. Ayan na. Ito na yun, naka-template na rin. Okay? So, kayo na bahala mag-explain. Kung paano nyo explain, malalaman ko quality yung pagtutulong ninyo kasi pag tinanong mo sila, i-randomize mo sila, anong tutunan? May tutunan ka ba? No eh. Na-confuse ako. Okay lang yun. Sabi ko nga sa inyo, I expect you to fail. Okay na. No problem. So, yan. Ini-explain ko yan. So, as an overview, yan. So, ano yung audit, internal audit, ayan. Tapos, ini-introduce, after a short briefing, kung anong ISO 9001-2015, ini-introduce na yung audit team. So, kung sino yung ka-audit, yung audit team mo, edi yun yung dapat mong introduce. Magandang maga po, Sir Ma'am. Ako si Major Magila Salvacion. Ako po ang audit team leader. Kasama ko po ay si blah blah blah. Yun. Tapos, audit scope. Sir Ma'am, ang i-audit po natin ay yung proseso nyo, ang paglilinis nyo ng banyo. Anything beyond that, wala na, hindi kasama. Except yung support process. Ano yung support process para sa paglilinis ng banyo? Alagay. Supply, right? Kailangan natin interviewin din si supply. Ano ba? Sino pa ang support process ng paglilinis ng banyo? Staff. Saan ang gagaling ng staff? Sa ward? Sa admin, right? Saan? Right? Hanapin mo ngayon yung mga documented information patungkol sa tao niya. Yung ka ba talaga assign? Mga ganang tanong, di ba? Ano ba? Ano pang mga support process? Kailangan ba train yung tao? Paano mag-release? Correct, di ba? Meron silang training. O, sino yung pupuntahan yun? Ang support process ng process to yun. Si HUD pa rin.
under training. O, di ba? Ano ba? Ano ba po? Ha? Ha? Ano? NSD. Bakit may nurse ba sila? Hindi, kasi nagsusupport ba sa kanila? Kung may nurse sila, why not? Kasama, di ba? Eh kung wala, hindi siya counted. May doktor ba doon? Wala, kasi hindi siya counted. Yung MST, mukha napuntaan yun. Out of scope. Ano ba? May allowance ba sila? May MOE ba yung opisina? May sweldo ba sila? Yes, mayroon. Lalo na kung may hazard. Eh wala. So, kasama sino? Finance. Kung tayo rin si finance, di ba? Kasi lalo na kung may concern sila. Sabihin, yes sir, hindi na namin siya. Dahil mo sa pondo dito. Sama yun. Okay. Ano pa po? Okay. So, next. Sasabihin nyo na ngayon yung audit objectives nyo. Oh, ma'am, sir, hindi kami pumunta dito para hanapin anong mali. Kasi inspector po yun. Hindi auditor. Okay? Pumunta kami dito para malaman namin kung ano po yung anong term natin, ginagamit natin term? Kung hindi non-conformity, ito ay conformity. Hanapin nyo muna yung conformity. Nga lang, pag may nakita po kami na non-conformity, trabaho po namin, napaalam sa iyo para ma-address mo. At dahil nabigyan mo namin kayo ng non-conformity, ano mangyayari? Mag-i-issue kami ng CCAR. Eh, ma'am, sir, pag ni-issue namin kayo ng CCAR, abay, mga nakakupo kayo kung anong gagawin mo dyan. Tapos, tinanong kayo, sir, sasabihin niyo po ba sa amin kung ano yung magiging solusyon? Anong sagot niyo? Oh, alam niyo na may non-conformity kayo. Sir, ano sa palagay mo? Ikaw expert eh. Di ba nag-training ko? Ang galing mo nag-training yun. Yeah, di ba? May ganyan. Di ba, kung naman nag-training, takot-takot mo nag-training. Takot mo. Di ba, pag ginanan ka, ano sagot doon? Trabaho mo yan. Ganito po bibigyan ko example. Bibigyan ko example. Na-find out nyo, at tinanong kayo ngayon, tinanong kayo nung ODT, sabi niya, sir, may problema kami, 1+1. Anong gagawin usually nung ODT? Sasabihin niya, di ba sir, ikaw ay expert sa mathematics? Sir, ano sa palagay mo? 1+1. Pag sinagot mo ng 2, hindi ka auditor. Bakit sa palagay mo? Hindi ka auditor. Trabaho yun ng process owner. Trabaho yun ng quality management representative. Sila dapat ang maghanap ng solusyon. Ano yung dapat mong advice bilang auditor? Ito, 1+1 ka mo? Ito ang calculator. Ano nga ulit yung 1+1? You enable that person to learn. Kasi ganito po ang mangyayari. Sinabi mo 2. Sinabi mo 2. In the course of time, sir, 3 pala eh. Sinisi ka patuloy. Sinisi ka na mali ka. Sir, hindi naman pala 2. 3. Yari ka. Kasi ikaw yung auditor. Nagmagaling ka na 2. Pala 3. Sagot sa kanila as far as they're concerned. Ganun yun eh. Di ba? May mga ganun tao eh. 1+1 is 3. Bakit? Eh kasi 3 plus love, Max. I love you. Eh, yun ang gusto nila sagot eh. Yeah, pero sinisi ka niya. So dapat, itong calculator, kaya, in our case, ito po kasi ang sabi ng standard. Kaya ganun ang approach. Ito po kasi sinabi ng standard. Ito po kasi ang sinabi ng statutory and regulatory requirement. Sundin daw po kasi natin ito. Pag di niyo po gawin yan, next year, non-conformity ka pa rin. Ngayon minor, next year major na. Tapos susunod yan, lieutenant colonel na. Okay.
To verify continuously conforms and verify conformity. Okay? So, other audit objectives, of course, hanapin yung apat na yan. Okay? Basahin nyo na lang po ha, para matapos tayo. I-emphasize nyo po, parating ito. Huwag nyo makalimutan. Never ever forget this. I learned this from a good auditor as well. Always state it in your opening meeting. We are not here to find faults. We are here to find your conformity. It's just so happen my non-conformity. And it's my job to inform you na mayroong non-conformity. Sorry, I'm just helping you. Ako ba yung may kasalanan ba't may non-conformity ka? Hindi. It's never our fault as auditors. Okay? Audit criteria, kailangan nyo sabihin kung ano yung criteria nyo. Sabihin nyo doon na, sir, kasi meron tayong 9,001-2015. Kaya nga may certification eh. Sayang naman kung di mo susundin yan. Next, meron po tayo documentation, statutory requirements, and regulatory requirements, and supplier and customer requirements. Dinadagdag mo parating yun ha. Kasi nakakalimutan eh. Basta nasa batas yan. Paano yung customer? Yaman na, wala naman sa batas yan. May ganyang instances. Kawawa yung customer kadalasan. Nakakalimutan. Then, how do you now audit? Of course, marami ka pong forms of auditing. You can observe. Pagila tayo. Tama ba? Observe. Observation. Okay. Next is random sampling. Oh, sir, ma'am, ito na. Documented information. Ang ginawa ni GSS, ito ang isang box ng dokumento. Naku, wala kang time. Anong ginagawa natin? Random sampling. Malas niya kung yung kaisa-isang papel na binunod mo, yun yung kulang-kulang. Ay, problema niya na yun. And that's his problem, not my problem. Problema niya yun. Supposed to be, di ba, pag sinabi mong quality, walang depekto. Quality nga eh. Saka nakakita ang quality. Pwede na yan. Hindi pwede na yan sa quality. Okay. Next, key informant interview or focus group discussion. Anong difference po nun? Yes, ma'am. Ano sa palagay mong difference ng key informant interview at saka focus group discussion? Anong difference ng dalawa? What do you think is the difference? Try. Ang focus... Parehong interview yan. May interview yung tao, right? Ang focus group discussion versus key informant interview. Hindi ko. Ang key informant interview yung specific na tao, sir. Yung focus group yung kalahatan na interview. Kapag-uusap. Okay. Sige. Any other interpretation? Ma'am, try. Yung hindi niya sinabi ha, huwag mong copy-paste. Ang key informant interview, parang yung isang taon inaano mo na. Sinabi niya rin yun. Ulit mo lang. Parang information, specific information lang na makuha ko. Para sa focus group discussion, marami kang makuha ng idea. Kasi mas maraming tao. Nang yun hindi niyo sinabi na. Ulit mo lang, copy-paste mo lang. Sabi ko lang nga ba, copy-paste. Key informant. The word is key. Sino yung pinaka-expert? It's either siya yung pinaka-boss, overall siya supervisor, or siya yung pinaka-focal person. So kung sa GSS, ano yun? Yung process nila ng paglilinis ng CR. Sino ang key informant nila? Chief GSS. Or, hindi. Sino yung focal person? Sino ba naglilinis?
sinong naglilinis, actual na naglilinis, kasi siya yung expert doon. Hindi naman si Chief GSSA. Si Chief GSS, taga-manis lang, oh, linisin mo yan, linisin mo yun. Pero yung sino naglilinis? Focal person. Key informant nga eh. Okay? Ang focus group discussion, so, ilan tao sa GSS? 40 plus. Lahat yun naglilinis ng banyo? Hindi. So, pag sinabing focus, sino lang yung naglilinis ng banyo? O lahat nung naglilinis ng banyo, patawag nga po. Gusto kong kausap ng masinsinan. I-focus group discussion. Hindi lahat ng tao kailangan patawag mo. Dapat walang absent ha, pagdating ng Friday. Hindi. Focus lang. I-cite nyo na doon. Okay? Sino yung naglilinis dyan? Uy, meron na kukuha ng process na yun. Sino kaya grupo yun? Okay. Then, verification of records, or in this case, documented information. Kapag naghanap kayo, hanapin nyo yung type A, type B, type C. So, ang type A, policies, procedures, process flowchart, templates, and so on and so forth. Records, kung ano yung result nung ebidensya nung mga sinabi ko. Kung may template kayo, meron kayong checklist, dapat meron kayong evidence doon, mga records nun. Okay. Next is customer. Meron ba kayong customer satisfaction survey na related sa inyo? Kung meron, kuhanin nyo, bunutin nyo. Nagsabi ba niya mabaho? Meron. Pwede yun. What I did before, kasi nga walang may pakita yung mismong process owner. Wala siya mapakita. So what I did was a fast and dirty survey. What I did was, randomly yung mga pasyente o yung mga police, tinanong ko sila, meron lang ako specific question. Sir, ano masasabi? Kunyari, example lang. Ano masasabi sa banyo? Baho o hindi mabaho? Baho. Palagay mo dapat po mag-improve? Yes. Pinakita ko ba to 10, 10? Mga ganun ba? Yung mga simpleng survey lang na tinitake note mo lang. Fast and dirty. Wala na masyadong yung mechanics of approval. Okay. So part of my observation yun, ha? Kung observation, umupo ka. Sorry, huwag kayong umupo sa inidoro tapos mag-observe. Huwag ganun na. Observe meaning, halika. Ikaw ba yung focal person, current livings ba? Sige, pwede ba akong mag-shadow sa'yo? Okay. Ano yung una mong ginagawa? So, okay. Hawak-hawak mo yung process flow chart. Step 1. Okay. Anong step 1 dyan? Anong step 1? So, ginawa siya. Hindi naman step 1. Practice versus what is in the process. Yung policy. Hindi niya sinusunod. Right? So, dalawa yung ang kalalabasan nito during your audit findings, ipapaliwanag mo ngayon, ano ba gusto ninyo? Palitan ng standard or yung process flow chart kasi to be able to integrate ano yung actual practice, or i-train nyo yung tao kasi hindi niya pala alam ito. Right? Kasi you have two choices. Para saan pa yung nag-process flowchart ka, hindi naman pala sinusunod. Ano yan? Documented information lang. Para pag nag-audit, may masabing meron. Mali, ha? Mali. Dapat yan actual. Okay, so ito, pinaliwanag ko lang ito na meron tayong, ito yung parang guide nyo. Okay. Sa isang page, alam na nakita nyo na yung buong ISO standard mula 4 to 10. Okay, ano lang to? Pinaliwanag ko na to in your previous training, right? Okay. Audit proper, kung kailan kayo mag-audit. So, you don't have a lot of time. So, after opening meeting, audit agad.
So, lalagay nyo yung specific, hindi na araw, oras lang. So, kung process lang yan, estimate nyo na. So, madalang oras yan. Kasama na yung KII, kasama na yung focus grouping, yung discussion, and then kasama na rin yung observation. Okay? Then we go to exit briefing. So sa exit briefing, ang kaibahan lang po niya, you are now going to elaborate the followings. Okay? Ang una, syempre, conformity. Pero during your audit report, you don't have to state all the conformity. Why? Ang papakita nyo na lang doon, commendable findings, opportunities for improvement, and then non-conformity. Kasi kung conformity sila, abay yung standard na basahin mo. Conform na eh. Pero ano yung commendable findings? Ano nga ulit ang commendable findings? Nangako ka. More than your promise. Nangako ka na susundin mo si ISO. Aba, hindi lang niya ginawa ang ISO. Wait, there's more. Commendable findings. Ano yung opportunities for improvement? Nangako. Sinunod, ngunit kulang. Eh yung non-conformity, nangako. Eh hindi ginawa. Ganun lang. Okay, don't have to, pahirapan mo sa sarili. Okay, so, tapos na. Entrance briefing, and then audit proper na kayo. Lagi ba mga, dito may paano, pakain-kain, gano'n. Pero wag na, hindi na kailangan yun, ha? Okay. Question! Alam nyo, wala kayong gagawin, ha? Meron. Ang tanongin nyo sa akin, okay, kayo mo naman tanong. Any question? Or the activity? Sige. Hindi naman tayo nagkwentuhan lang dito. Gagawin dito. Yes. Hindi na dito. Pero sa office. So, si boss, then yung process owner, kung sino yung process owner na sinabi niya, kung may support process owner na gusto pumunta, pupuntahin mo. Don't have to be very strict about it. Importante lang dito is ikaw natututo ka. Practicein nyo lang. Ay, kung maliit lang na proseso yan, 1 to 2 hours. Tapos na. Gawa na kayo agad ng audit report. Huwag masyado do not, huwag masyadong komplika. The simpler it is, the better. Kasi nag-uumpisa pa lang po kayo. And again, ulitin ko ha, I expect you to fail. Okay lang. I don't mind. If you fail, so what? Kasi pag-uusapan natin, where did you fail? Kwento mo nga sa akin. Kwento mo sa akin. Kasi kayo makakapagsabi. And failure is one of the best teachers. I did not reach this level without failing. I tell you, I failed so many times that in order for me to be able to reach where I am, I have to fail so much. Lahat ng failure, ginawa kong tugtungan. Hindi ako nakarating sa taas na walang failure. Lahat yun, ginamit ko yung tugtungan. So, I hope kayo din. Kayo mag-alala, walang mamamatay. Wala. Sa experience ko, wala pa pong namatay sa ISO unless ang sungit mo. Sobrang sungit mo. Hindi ba yan? Binaril ka tuloy. Binaril ka. Grabe naman! Kaya ka namatay. Kasi yung sungit mo eh. Kulang ka rin sa... Kulang ka rin. Kulang ka. I'm sorry, I haven't discussed with you your 7 principles of auditing, but maybe we can do that in a future seminars. Meron pa. Don't worry, this is not the last, Lord. You have 46 weeks. Yes. Pwede natin isa-isahin. In fact,
pwede natin ulitin kung gusto ninyo. Sir, parang kulang ito eh. Parang hindi ko naintindihan talaga eh. Sir, pwede ba ulitin? Pwede! Pwede ulit yan. Wala ako sinabing, huli na. Minsan, I watch a webinar 10 times. And on the 10th time, doon ko palang naiintindihan yung iba. May libro ako na binabasa ko 15 times. Nung 15th time, doon ko palang din naiintindihan. Yung iba, of course, yung iba natindihan. And it's getting easier the more that you do it. Kasi minsan, napipredict mo na yung sinasabi, parang kanta. Diba, unang pinakinggan mo yung kanta, dulo lang, o yung umpisa lang yung nasasabi mo. By the 100 times na narinig mo yung kanta, inunahan mo pa. Bumotulate ka pa, talaga naman. Ha? Okay? Challenge? Accepted? Pwede, kaya yan. Ganyan din po ako. Okay? 2018, I remember my first time to audit. I do not know what I'm doing. Really. I do not know. I was just there for the fun of it. Kasi ano meron dito? And I did. And then, nagkamali din po ako. Sabi ko sa inyo, mali din po yung in-audit ko. Mali yung scope na in-audit ko. Mali yung mga words na ginamit ko. Don't worry. Kung ano man yung pagkakamali na gagawin nyo, nagawa ko yan. So don't worry, huwag kayong mag-alala. At kung sino man ang auditor na nagsabi sa inyo na hindi siya nagkamali, sinungaling. Sinungaling siya. Wala akong auditor na hindi nagdaan sa pinagdaanan natin at pagdadaanan niyo. But, tip lang. Once you have gone through this process, maliit ka na, I assure you, the next time you do it, and it will become easier and easier and easier the more that you do it. Hanggang sa pagdating ng panahon, kayo na dito. Kayo na, ha? Kayo na gagawa na ito, ha? Ito lang siguro, pakiusap ko sa inyo. Next year, I hope someone will take my place. Tama na po ako. Kayo naman ang bida. I don't have to be here. Kayo na. Maghati na kayo. Gusto niyo. Uy, ako mag-lecture na ganito. O pwede. Wala kayo. O kung mag-lecture na lahat, pwede. Ano na, kung tinukuha na kayo sa ibang i-invite na kayo sa mga saan ba kayo? So, may mga sideline ba kayo dyan? Pwede. Why not? Huwag kayo mahiya. Eh, wala na question. Wala na. O, kasi pagod na rin ako eh. Tao lang. Alright, so wala na. Maraming salamat po. I expect Wednesday na ako kayo. Huwag kayo mapanang conformity sa akin. Wednesday. Pwede opportunities for improvement pero huwag ng conformity. Okay? Kaya yan. Ngayon, yung ibang part, yes. So, ilang groups ang ina-analysis next week? 4. In-expect ko 4. Ngayon, di ba, marami pa kayo? Alam ko marami pa kayo eh. May mga iba dito na wala lang dito. Yung mga gustong sumama sa inyo at makibisi, pwede naman. Pero, responsibility ninyo, ibigay ang tasking sa kanya. Tapos, sabihin niyo, manood ka kasi ng YouTube, no? Ano yung lecture na natutulong namin? Why? Dapat pareho-pareho po tayo. Kailangan may standard. May minimum standard. Di ba pwede yung, pwede na. Teka. Hindi quality tawag po. And wala kang integrity kung gagawin mo. Ano yung integrity? It's doing the right thing kahit na walang nakatingin. Ulitin ko ha, integrity is doing the right thing kahit walang nakatingin. Wala kang integrity kung pagtalikod ng ano, wala integrity. Okay? Sige. So maraming salamat and good luck. Good luck po ha. Next week, I expect po yung mga result and samahan ako nila Ma'am Bobias at saka yung other internal quality auditors natin to review your result. I-review lang natin ha. I-review natin. I-present nyo, gawa ng ganyung presentation. Of course.
Of course. Kung ayaw nyo mag-PowerPoint, abay bahala kayo. Okay? Basta sa akin, ang importante dito, results. Okay? Result. Kung ayaw nyo i-PowerPoint, fine. I-present nyo sa amin yung audit findings. Pero kasi ako, napapansin ninyo, ano na yan, trademark ko yan. Wherever I go, it's always in PowerPoint. It's always, kasi mas madali mo explain. Pag nagmamadali lang ako, nakakita kayo mga documents. Pero pag hindi ako nagmamadali, nakaniyan na PowerPoint. Okay? Sige. Maraming salamat. Thank you, sir. Yeah.